Magandang araw po. Kayo po ay nanonood o nakikinig sa programang Opinyon TV. Palakpakan. Ah, si Danilo Dizon ito na Dilo na TV. Ah, ang aking komentaryo ay tungkol sa kasalukuyang nagaganap sa Administrasyong Marcos. Marami ang nasakmasan na mga politiko ay nagnanakaw sa kamunang bayan. Hindi lang yung mga opisyal sa gobyerno gaya sa public dito WH. Mismo ang involved ay mga senador at mga congressmen. So, parang ngayon lang yata ito nangyari sa kaysaysayan ng Senado at Kongreso. Maraming na-involved. Ito ba ay dahil sa wala tayong death penalty, kaya hindi sila natatakot? Siguro, maaaring itong mga senador at congressman na ito ay magaling lang mag-isip sa pagnanakaw. Matatalino sila pagtungkol sa pagnanakaw. So, paano na tayo ngayon? Kung ganito yung mga ihala natin mga senador at congressman na ang talino pala nila ay magnakaw, hindi para magbigay ng serbisyo sa naghalal sa kanila. Kasi po tayo po yung amo nila eh. Inalal natin sila, pinagkatiwalaan natin para sa kabubuti natin ng mga bumoto. Gusto natin kasi tayong mga bumoto ay humanap ng mga tao na tutulong sa atin na makapag-isip sila ng paraan para bumuti ang ating buhay. Kasi talagang naghihirap na tayo. So, kailangan natin na makalasap ng magandang pamumuhay. At umaasa tayo doon sa mga pangako pag-eleksyon. Doon sa mga politiko na ang gaganda na kanilang mga sinasabi, pero kung nakaupo pala, ang inuuna nila yung sarili nila. Ano kaya dapat natin gawin para hindi na maulit ito? Minsan, hindi ko rin masisi yung mga nagnanakaw kasi tayo naglagay sa kanila eh. Sa atin din yata ang pagkukulang, tayong bumoboto na nakukuha sa konting t-shirt, konting pondo, mga kinakalat, nakukuha tayo sa gano'n, yung mga bigay-bigay na pare-pare. Yun ang mga pare-pare
Wala na pinakawalan nila yun naman babawiin nila pag nanalo sila. Doble pa. Kaya ang tanong may pag-asa pa ba kaya itong bansa natin sa mga namumuno sa ating mga pinagkakatiwalaan, parang wala na tayong makita ng pagbabago. Halos lahat yata na namumuno ng bansa natin, mayroong corruption. Ngayon lang yung parang na-discover na ang corruption ay hindi na ngayon. Panahon pa ni Pinoy, o panahon pa ni Gloria, Pinoy, Duterte, hanggang ngayon. Kaya lang, nung mga nakaraan, wala kasing action yung mga dating mga presidente. Hindi kagaya ngayon, si Bongbong Marcos na nagsalita. Nagkaroon na kung paano niya discover yun, meron bang mga nagsumbong o pinakilos niya para mag-imbestiga at nakita nga na maraming korupsyon, maraming pondo ang ginamit sa project. Pero ang laki ng ibinawas. Halos yung natira na lang 30% ay sa contractor napunta 30% na. Kaya yung mga proyekto na kanilang ginagawa ay dinaya yung semento, dinaya yung bakal, yung dapat na bakal na ang size dapat ay mga 1 inch, ginawa na ng 3/8 o 1/4. So, kasi nga, yung pondo, ninakaw na ng mga politiko at ng mga kasabwat sa Department of Public Works. Na ngayon, silang lahat ay nimsihan. Ngayon na nangyari sa kasaysayan, ikumpara mo sa mga nandang presidente. Ngayon lang, ang ating presidente ay parang naging crime buster o siyang parang nakatuklas sa sobrang nakawan. Ultimo, yung mga tao niya, naabutan niya, parang tao niya na rin yan. Lahat ng naabutan niya na dating mga nagsilbi kay Digong. Karamihan sabit. Ilan lang naman yung sabit sa mga ipinasok ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilan lang yan kasi yung mga dating district engineer, naabutan niya na yan eh. Naglagay siya ng mga ilan lang, yung iba kasi dati na eh, hindi niya kasi tinanggal yung mga dati. So ngayon, dahil sa ginawa ni Pangulong Marcos, yung mga ganyang investigasyon, marami pa nagalit sa kanya. Gusto pa siya patarsigin. Ibang klase talaga ng ating mga ka-Pilipino. Mas kumakampi pa sila sa mga magnanakaw. Iba na yata panahon ngayon.
Yung bang mga kumakapit sa magnanakaw kasi magnanakaw rin sila. Tanong lang po yun, no? Kayo ba kumakapit sa mga walang iya? Magnanakaw kasi walang iya din kayo. Ganun ba yun? Oo. At pwede natin isipin gano'n eh, kasi walang iya din kayo eh. Kaya kumakapit kayo sa walang iya, mga hudas din kayo eh. Mga satanas din kayo eh. O yan, napasensya na. Kasi gano'n eh. Yun po ang logic. Bakit ka kakampi sa masama? Ibig mo sabihin, kasi sinabi ng kapitbahay mo, Martes, hindi ka naniniwala kasi sabi mo, Martes, para sa'yo, Martes yun, dito. At binaligtad pa ninyo. Ang masama ngayon, si Bongbong Marcos, siya yung magnanakaw at malaki ninakaw na wala naman kayo may pakitang pruweba. Hanggang dak lang kayo ng dak. Hindi kayo naniniwala kay Congressman Saldico at naniniwala kayo sa mali na si Bongbong yung nagnakaw, si Martin Romualdez ang nagnakaw. Kunyari nag-iimbestiga. Ganun ang mga lumalabas eh, na kayo ay nabubulol ng mga fake news. Hindi kayo kasi marunong mag-isip, magsayasat, magsaliksik. Kasi mga bobo rin kayo. Mga bobo talaga itong mga didilis na eh. Kaya hindi asenso itong bansa natin hanggat mayroong mga bobo. Ayaw mag-isip. Kasi nga, bobo, mga tanga. So, ito na lang muna. Ito po si Nilo Isla or Danilo Dizon ng Nilo Isla TV. Pakisupport na po at meron pong isa akong YouTube channel. Pakisupport na din. Danilo Dizon TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po, si Danny Dizon